Hey mga Spark, kamusta kayo? At mga Spark, sabag po natin ngayon ay pag-uusapan natin ng mga bagay na kapag ginawa mo ay siguradong lalaki naman ang hahabol sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na kapag ginawa mo ay siguradong lalaki naman ang hahabol sa iyo is kapag nag-reverse psychology ka. O pamangsunod ng unang bagay na kapag ginawa mo siguradong ang lalaki naman ang mag-hahabol sa iyo. Kaya inspired, bakit naman ganon? Siyempre naman dahil ngayon ikaw ang habol sa kanya. At ang gusto mo at ang goal mo is siya naman ang paghabol sa iyo. Anong connect nun sa reverse psychology? Alam nyo, ang reverse psychology napakamakapangyarihan. Lalo na kapag ito i-apply mo sa isang relasyon o sa pag-ibig o sa isang tao para kung ano yung nararamdaman mo o nararanasan mo ay maaaring maranasan o maramdaman din niya. Halimbawa, kaya ka naghahabol sa kanya sapagkat naghahabol ka ng validation. Dahil di ka niya masyadong pinapansin at para bang binabaliwala ka niya. At pinababayaan ka niya at talaga namang di siya nagpaparamdam sa iyo at talaga namang nagbago siya. Hindi siya tulad ng dati. Tapos, tanlamig na. Lumalayo na ng ghost na. At di na pinaparamdam sa iyong mahal ka. Tapos, para bang feeling mo meron siyang iba. At talaga namang ka-inspired. Hindi siya naglalambing sa iyo. Kaya ngayon, ikaw itong habol ng habol sa kanya. Talaga naman, pag ginawa mo din yon, sabihin natin parang pinakita mo or pinaramdam mo, pinaranas mo na, nanlalamig ka na rin sa kanya o cold ka na sa pakikisama sa kanya. Tulad ng hindi ka na nga naghahabol tapos di ka na rin masyado nagpaparamdam. Kung siya ay bihira lang mag-chat sa'yo, bihira lang mag-reply, napakatagal pa. Bihira lang mag-reply tapos napakatagal pa. Kapag ganun din ang ginawa mo sa kanya ay sigurado ka inspired. Una niyan, magtataka yan. Magka-curious, talaga namang iisip-isipin bakit nagkaganyan ka. At makakaramdam ng kaiba tulad ng nararamdaman mo ngayon. Talaga naman ka-inspired kapag umepekto yon sa katagalan, kapag consistent ka, ay siya naman ang maghahabol sa iyo. Una niyan, magtatanong-tanong. Pangalawa, mas marami ng oras ang ibibigay sa iyo. Pangatlo, mas kakausapin ka na. Pangapat, oobserbahan ka pa. Panlima, talaga naman ka-inspired, mag-e-effort na yun sa iyo. At yun, unti-unti na yan. Hindi niya napapansin na naghahabol na pala siya sa'yo. Sapagkat, yung ginagawa niya sa'yo, ay ginagawa mo na rin sa kanya. Hindi dahil sa gusto mong manakit, kundi para malaman niya ang pakiramdam ng talaga namang binabaliwala. Dahilan kung bakit ngayon, siya naman ay naghahabol sa'yo, ka-inspired. At ang pangalawang bahas pa na kapag ginawa mo, siguradong lalaki naman ang maghahabol sa iyo is kapag nakikita niyang hindi ka natanga. Yan ang pangalawang bahas pa dapat niyang makita sa iyo upang siya naman ang maghabol sa iyo. Bakit naman ganyan ka-inspired? Na ganyan ba? Na tanga ako? Yung iba kasi sa inyo, parang ganyan na. Bakit? Ikaw na nga ay palagi ka na nga niloloko, harap-harapan ka ng binabastos, harap-harapan ng babae, palagi kang sinasaktan, palagi kang umiiyak, di nagbabago, talaga man di tumitino. At palagi ka nang naghahabol kahit na alam mo na hindi na niya deserve na habulin. Kahit na palagi kang talaga namang pinagmumukhang tanga, palagi paulit-ulit mong nahuhuli. At iba pa ay naghahabol ka pa rin. Diba? Na dapat ay hindi na. Kasi ka-inspired, mahal na mahal ko siya So, kaya ka naghahabol ngayon. Yung sarili mo, hindi mo mahal. Wala ka ng respeto sa sarili mo. Ha? Talagang kinalimutan mo na ang respeto mo sa sarili mo. Kaya ngayon, kahit babae ka, kahit patuloy kang niloloko, ay habol ka ng habol. Kaya, alam niya yan, natanga ka. Kaya kampante siya. Hindi siya takot. At ulit-ulitin niya pa yan sa'yo. Kasi nga, alam niyang EANGA ka. Kaya tigil mo na yan, ka-inspired. Kapag nakita ng isang lalaki na sense niya o naranasan o naramdaman niya na hindi ka na ganyan, matapang ka na, matalino ka na, at para bang nagbabago ka na at hindi ka na naghahabol sa kanya, doon magsisimula ng isang lalaki makakaramdam ng pangamba, sa katagalan ay takot, na
baka hindi ka na maghabol sa kanya at baka magsisi siya, di ba? Kailangan makaramdam yung lalaki ng takot. Kasi hanggat walang nararamdaman na takot yan, patuloy pa rin yan gagawin yan, yung mga kalokohan niya. Paano nga makaramdaman ng takot? Napakarupok mo, napakamartir mo pa, at napakatanga mo pa. Kahit na nga, palagi kang sinasaktan, palagi ka na lang pinapaiyak, ikaw pa rin tong marupok na habol ng habol sa kanya, kaya itigil mo yan. Pag tinigil mo yan, sinimulan mong mahal ng sarili mo, sinimulan mong pahalagahan ng sarili mo, nagdagdag ka ng paggalang sa sarili mo, at nag-focus ka sa ibang bagay, at di ka naghabol sa kanya, sa katagalan sigurado ako ang lalaki naman ang maghahabol sa iyo sapagkat matatakot siya dahil di ka na ganyan ka-inspired. At ang pangatlong bagay ka-inspired na kapag ginawa mo ay sigurado ang lalaki naman ang hahabol sa iyo is kapag sapat na oras na lang ang binigay mo sa kanya. Yun ang pangatlo ka-inspired. Kaya yan lumalaki ang ulo kaya nawawalan ka ng halaga kasi sobra-sobrang oras, atensyon o pansin ang binibigay mo sa kanya. Tuloy, feeling niya sobrang baliw ka sa kanya. At talaga namang nasa isip niya, di mo siya kayang iwan. Sapagkat sobrang pagmamahal ang nakikita niya sa'yo. Diba? Natitigil ang challenge, nawawala ang mystery. Kaya hindi na siya na masyado nag-e-effort sa'yo. Ikaw naman to, dahil nakikita mo na hindi na siya masyado nag-e-effort sa'yo, gumagawa ka ng paraan para hindi siya manlamig sa'yo. Kaya naghahabol ka, mas lalo lalaki ulo niyan. Effort ka ng effort, tapos siya hindi. Talaga namang ka-inspired, sapat na pagmamahal lang. Sa pamamagitan nun, magkakaroon ka lang ng sapat na oras sa kanya. Huwag ka din magkukulang. Dahil kapag nagkulang ka, yari din. Dapat sapat lang, huwag sobra. Ka-inspired kapag ginawa ko ba yan, ng lalaki naman ang maghahabol sa akin, sigurado yan. 100% sigurado ako dyan. Ang oras ang isa pinakamahalagang bagay na hinahabol-habol ng isang lalaki sa babae. Kapag ito hindi niya na masyado nakukuha sa babae, siya ay magsisimulang mag-effort. Sapagkat mismong ang utak niya na logical, ang mag-uutos sa kanya na dapat na siyang kumilos, baka mawala ka. Kung ang babae nag-uutos sa inyo, madalas ay ang inyong emosyon, ang lalaki nag-uutos sa amin ang aming utak. Kapag nakita namin na nagbabago ka na, ngayon, kung sobra-sobra palagi ang oras na pinapakita mo sa partner mo, dahilan kung bakit binabaliwala at sinasaktan ka niya, habol ka ng habol sa kanya, itigil mo yan at sapat na oras lang ang ibigay mo sa kanya. Sigurado ako ka-inspired, magbabago din siya for the better at maghahabol yan sa iyo, ka-inspired. At ang pang-apat na bagay mo na pag ginawa mo, siguradong ang lalaki naman na maghahabol sa iyo is kapag sarili mo naman ang iniisip mo. Yun ang pang-apat, ka-inspired. Ilan yung mga ka-inspired, kaya kahabol ng habol sa lalaki sapagkat di mo na masyadong iniisip ang sarili mo, siya lang palagi ang iniisip mo. Kaya ngayon yung lalaki, nasasarapan ngayon sa buhay niya sapagkat alam niyang meron tangang tulad mo. Talaga naman lagi siyang na-spoiled sa'yo. Dahilan kung bakit wala siyang takot na baka gumawa siya ng masama. Sapagkat alam niyang kaya mo siyang patawarin. Kaya mo siyang tanggapin muli. Sapagkat sobrang validation ng pinapakita at pinaparamdam mo sa kanya. Alam niyang baliw ka sa kanya. Alam niyang lagi ka pa rin maghahabos sa kanya. Sapagkat TNAGA ka nga. Kaya tigil mo yan, ka-inspired. Sarili mo naman ang isipin mo upang di mo siya masyadong habulin. O talagang di mo siya habulin kapag sarili mo naman ang inisip mo. Ka-inspired, tandaan mo, noon, nakuha mong maging masaya, matagumpay, at kontento sa buhay nung hindi mo pa siya nakikilala. Kaya mo pa rin gawin yun ngayon. Talaga naman ka-inspired. Muli mong ibalik ang pagmamahal mo sa sarili mo na nawala nung dumating sa buhay mo. Dahil kung di mo gagawin yan, sigurado ako inspired walang magbabago. Palagi pa rin maghahabol sa kanya. Dahil di mo iniisip ang sarili mo. Kapag iniisip mo ang sarili mo, dyan magsisimula. Hindi ka masyado magpaparamdam. Kapag iniisip mo ang sarili mo, dyan magsisimula. Hindi ka na masyadong magre-reply na mabilis. Kapag inisip mo ang sarili mo, dyan magsisimula. Magsi-self-improve ka. Kapag inisip mong sarili mo, dyan magsisimula magbago ang mindset mo, ang emosyon mo, talaga naman ang pakikisama mo. Di ka na mababalaw sa kanya, di ka na maghahabol sa kanya. At dahil doon ang isang lalaki makakapansin sa'yo, ang lalaki yun ay magbabago din sapagkat mararamdaman niya ang pagbabago mo. Dahilan kung bakit siya ay maghahabol sa'yo sa bandang huli, ka-inspire. At naman bagay po na kapag ginawa mo, ay sigurado ang lalaki naman ang hahabol sa'yo is matutong lumandi sa kanya. Yun ang panima at pinakahuli ka-inspire. Sa napansin ko kasi, isa sa dahilan kung bakit yung lalaki nagbabago sa'yo ngayon, habol ka ng habol.
Kasi kulang ka rin sa ano. Yung iba lang naman sa inyo, hindi naman lahat ha. Yung iba sa inyo kulang sa pang-aakit sa partner. Dapat marunong kang akitin ng partner mo. Sa pamamagitan dapat nakipag-flirt ka sa kanya. Niyalandi mo siya paminsan-minsan. Kahit paminsan-minsan, hindi naman palagi. Malambing ka. O paano pa ba example ng niyalandi mo siya? Minamassage mo siya or nagluto mo siyang pagkain, niyayakap mo, hinahalikan mo. Diba? Lalo na asawa mo na yan. Sister mo, ba't ka pa nahihiya? Ilandiin siya. Tuwing gabi lang kayo maglalandian. Siyempre sa private, hindi naman sa harap ng maraming tao. Matuto ka. Dahil kung di mo matututunan yan, kung hindi mo yun gagawin sa partner mo, ibang babae ang gagawa niyan sa kanya. At hindi magandang bagay yun sapagkat ka-inspired. Ang interest at ang attraction ay mapupunta sa iba, imbis na sa'yo. Sapagkat di ka marunong lumandi sa partner mo. Ka-inspired, di naman kasi ako ganyan ka-inspired, hindi naman ako lumaking ganyan. Hindi ako sanay, hindi ako marunong Yan ang problema sa'yo. Diba? Palagi mo lang idadahilan yan. Wala kang gagawin paraan. Tandaan mo, lalaki yan. Lalaki yan. Kapag yan na boring sa'yo, kapag yan na turn off sa'yo, sapagkat puro ka na lang talaga namang inosentehan sa buhay mo at wala kang alam at masyado kang talaga namang akala mo talaga naman matuto ka na i-attract ang partner mo. Bukod sa maging attractive ka, dapat matuto ka rin sa pagkilos para ma-attract mo siya. Ano ba yung mga example kay inspired? Yun nga, magpa-sexy ka, magpaganda ka, kumilos ka ng sexy, tapos mag-dirty talks ka sa mister mo, mag-send ka ng mga sabi nating sexy picture na hindi naman ka bastos, tama lang. Tapos matuto kang sabi nating titigan siya ng malagkit. Alam mo na yan kung paano siya lalandiin ka-inspired. Para ang asawa mo, ang partner mo ay di maagaw ng iba. Sapagkat dyan nagsisimula yan Diba't may kasabihan tayo? Ano yung kasabihan? Daig ng malandi ang maganda. Naririnig niyo ba yun, yung kasabihan na yun? Sabi nila, daig daw ng malandi ang maganda. Kung gano'n ang katotohanan, di ka lang dapat maganda. Dapat maganda ka na, malandi ka pa sa partner mo lang Sa partner mo lang. Sapagkat para di ka matalo sa kompetisyon. Sapagkat ang kompetisyon ay hindi tatapos hanggat nabubuhay siya. Sapagkat lalaki yan. Ka-inspire sa mga bagay na dapat mong tandaan, seryosong bagay yan dapat mong isip-isipin. Bagay na pwede mong gawin upang ang lalaki ay talaga namang maghabol sa'yo o siya naman ang laging maghabol sa'yo. Ka-inspire. So mga ka-inspire, yun lang po na maraming salamat po mga ka-inspire sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe po mga ka-inspire at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako, ay talagang i-message nyo lang po sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, FB ko. Pakichat ako at ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!